So yun, meron pagtapos ko magluto, actually nagpaluto lang ako, saka kumuha akong laundry kaya nagluto ako dito sa shop. Hindi ako magjo-duty talaga ngayon. Pero may dumating kasi kanina bago ako umalis. Isa silang buong family. So as usual, ang bumili na naman hindi na may kung ano yung nakita nila pag tingin nilang ganun, pak, tinignan agad yung EcoSport na white. Wala na, bibili na agad. John? One shot po yung EcoSport natin na black edition. Color white na EcoSport. So guys, ganun. I-feature ko pa lang yun actually sa Monday. Kaso lang, wala, hindi talaga nag-aabotan ng mga unit natin. So pasensya na po kayo. Ang bumili, OFW na naman, kausap yata nila, ka-video call nila. So parang candy lang sila bumili ng ano. Yung white na yun, if I'm not mistaken, kinuha yun nila Nico. Yun yung pinaka matindi naming EcoSport. Bakit? Ang tinakbo nun, original mileage 21k. Lahat doon may markings. So ngayon, dahil kahit bago yun at talagang brand new type yun na 21k, syempre alam nyo naman dito sa atin, kabisado natin yan. Yan ang ulam natin araw-araw, EcoSport Fiesta Focus eh. So syempre kinalibrate natin yung mga computer nun and everything. Tapos sinukat natin yung mga clutch. Hindi na kailangan palitan dahil brand new. Halos brand new din nagamit. Napakaganda ng clutch system. So sold na yata yun. So hindi ko alam eh, nag-test drive sila eh, palabas na ako. Kailangan akong umuwi agad at magpapapunta kami sa... Ay nako John, patay ka, ikot tayo ulit. Ikot. Nakalimutan ko yung lab result ng hospital. So ikot ulit tayo dyan. At nakalimutan ko. Alam ba kung saan ko nilagay? Parang dun yata sa lamesa ko. Hindi ako pwedeng wala nun. So yun lang, at mukhang masasolve na yung natin, EcoSport na white. Sayang hindi ko talaga na-picture. Gusto ko i-picture yung kasi napaka wasa rin nun kaso wala. Tapos ito gamit natin yung orange natin. Yung kinuha natin, yung pinatowing namin dahil napakabagal umandar. Ayan, walang ka-error at napaka-goods. Okay ba dyan? Sure. Ilan Goods tinakbo? na goods. 30 no? Opo. Etong orange natin na black edition is 30k mileage. So ito yung si Sir, yung 5 yung kotse niya. So tawag dito, mukhang nagawa na natin at na-upgrade yung kanyang parts na may problem, yung kanyang buong tranny at ang kanyang buong ABS system. So sarap i-drive, walang kahit anong kalampa guys. Kaya papakita ko sa inyo. Yan Ang maganda kasi sa EcoSport, ba't maraming dati wala nang bumibili ng EcoSport kaso kasi explain ko sa inyo kung bakit explain ko sa iyo John pakinggan mo meron ako na rin 400k. Ang bentahan ng EcoSport depende sa variant, sa year 350 to 400, mga ganyan. Ngayon kung meron kang ganun, ano mabibili mo? Toyota Fortuner, Toyota Innova, mga year. Ang year mga 2000, siguro 2009 o 2010 na Innova na diesel matic. Maganda, talaga namang maganda, wala kang masasabi doon. Sa matic nila umabot 550, mga ganyan. Sa 2010 So itong unit na to, parang to John? Anong year ba to John? 2017 yata ito? 17 po to. Ngayon ito 17, 350 to 400 din to guys. Ang pinagkaiba nila, surplus kasi yun, second hand pa rin mabibili yung ibang brand. Maganda yun imagine hindi nasisira ang Toyota. Kaso nga, huwag ka lang matsatsambahan talaga. Pero syempre, it's a second hand unit. So ito kasi syempre yung EcoSport natin, same yung value niya. Tapos, ang pinagkaiba, pag galing sa atin palit na yung bagong tranny, refresh na yung engine. So all in all, sa binayad mo na ganong value, pwede kang mamili nga. Kung pwede kang mag-Innova, pwede kang mag-Fortuner. Pero nga, nakita mo yung Fortuner namin doon, yung kakakuha namin Fortuner, 2010 yun na gas. It's selling for 430, hindi mabili. So bago lahat dun kaso nga nung nandito yun sa garahe, ayun inabutan, nagkaroon ng problema ang shifter cable ng automatic niya na gearing. Kita nyo, every brand naman, any brand naman yun magkakaproblema kapag second hand Ganun talaga yun, di ba John? Upo ka nang uupo para ka naman niloloko mo yata pare. Wait for me, I shall return. I get my paper. Okay. Go handsome. Ayun, kaya medyo jump up tayo dun sa ating mga unit. Maraming napili. Ngayon, meron kami mga client na nakabili siguro a year ago, 2 years ago. Okay naman yung mga unit nila. Ngayon, syempre, second hand yung mga kotse. Kahit anong kotse, kahit anong brand, magkakaroon problema yan. Kasi ginagamit nyo yan, maandar yung gumugulong yan. So, it depends kung saan nyo ginagamit, anong mangyari at everything. Pero I assure you, hindi masisira ang
trani niyan at yung engine niyan pag dito galing sa atin, may mga hindi ko lang sinasabi pero meron kaming hindi ko lang nabablog na pero meron kaming mga na after sales na kunwari after 2 months ago, 3 months ago mga nagkaroon ng problem. Very little yung ginawa, as in very little. Sensor, 1,500 na sensor. Ganun. Wala pa silang binayaran. Imagine that. Bakit ko pinapagawa sa kanila at hanggang ngayon sinuservice ko pa sa kanila? Kasi natatakot kami na ipagawa sa iba yung unit. Kasi kabisado namin yung unit, yung history niyan. Kumbaga, ang basic kasi niyan pag sa mga groups, 'di ba? Try mo magtanong doon pag nagkaroon ka ng isang transmission malfunction, sasabihin sa iyo doon sa group, ang tawag dito, ang banat sa iyo doon, palit ka na ng shape part, palit ka na ng clutch, palit ka na ng TCM. Problema bago i-release dito yung ginawa na namin yun eh. So hindi pwedeng gawin yun. So ang pwede lang masira doon is yung mga sensor. So ano naman yung mga sensor? Yun yung mga sensor sa ilalim. So kunwari nabasa yan, dinamo sa baha, basa ng tubig o maraming pwedeng dahilan yan, pero mostly mga sensor lang. Honest naman ako, totoo naman yan. Parang mo doon sa mga client namin, tuwa. So may iba naman, syempre pinagawa naman sa iba yung unit. Kunwari sa iba, meron din maraming gumagawa, as in maraming gumagawa niyan actually. Hahanap lang talaga kayo ng maalam, kasi meron kami ditong binaybak na unit. Ano yun, 1 year ago, EcoSport. Yun yung mga nauna days pa namin, 1 year ago. Palit yun ng clutch siya, shift fork and everything. So very good yung unit niya. Ang nangyari doon, di binili niya, no? Nag-message sa amin ulit, mag-upgrade daw siya ng unit at pwede raw ba ibenta ulit sa amin. So syempre, kung galing sa amin yan, matutuwa pa kaming bilhin yan kasi alam namin ng history niyan. So isipin mo sa 1 year mo na ginamit yan, bibiling ko pa rin. Bakit? Kasi yung history nga nun, alam namin yung pinagkagawa, makita pa lang namin yung plate number, alam na namin. So ang naging problem niya pagdating namin, ang kumuha ng unit sila Jared, yung pinsan ko. So pagkadating doon, sinilip nila yung unit, tinignan namin. Okay pa naman yung body, pero napakadaming code. Yung ABS nakailaw, naka-malfunction, nag-overheat, ang dami talaga. So remember nung binenta namin yon, talagang flying colors yun. Ngayon, malayo kasi lugar yun eh. So ngayon, ang problema, hindi nga malayo, parang Pampanga lang yata yun eh. So ngayon, after a year, binili pa rin namin kahit maraming problem. Bakit? Tinignan namin isa-isa, pinasilip ko lahat. Hindi mukhang wala doon. So upon checking, andito na yung unit actually, sinilip namin. Kung ano yung ginawa dun sa unit nung gumagawa. So ang unang ginawang mali dun sa unit, dry clutch yun nilagyan ng ATF fluid sa ilalim sa transmission. So nagka-leche-leche yung transmission dahil nilagyan niya ng maling fluid. Yun yung isang mali sa ginawa nung pinagpapagawa niya. Ngayon naka-ABS siya. Ba't siya naka-ABS? Sinilip namin, alam nyo kung anong baterya. Ang liit, specialized battery na pang Honda Bigote ang kinabit. Iilaw talaga ang nyo dyan, ang ABS nyo, kasi hindi kulang po ang baterya. Doesn't mean yan kapag ka umilaw na sira na, baka may mali po kayong kinabit o may mali kayong pinagawa. So yung battery niya yung battery ng sobrang liit, pang Honda na Bigote, naalala ko yung ganung battery, maliit na chapad. So yon, nung pinalitan namin ng battery na akma sa kanya, DIN 44 or DIN 55, ayun, pasok agad, wala yung ABS. Bakit? Bitin kasi yung power, hindi kayang i-power ng baterya niya kahit brand new yung ang tawag dito, yung ABS pati yung transmission, na wala rin yung malfunction. Ngayon yung cooling system naman, kung ba't siya nag-overheat at ba't di nila magawa-gawa, kasi hindi nila mag-get siguro yung gumagawa, siguro ibang brand ang ginagawa nun. Ang nangyari yung loob ng head niya nasira yung water jacket. Ang ginawa nung gumagawa, kala niya siguro halo tubig lang winelding. So tinanggal namin yung pinalitan namin ng tig 35 pesos na water jacket, bibili sa hardware. Yun naman talaga kinakabit doon, bakal yun, hindi wini-welding yun, inaano lang yun, tinatakpan. So yun, tapos na agad yung overheat niya. Yung bypass hose niya dun sa return hose, kinabitan ng pang LPG na hose, as in pang LPG yung nabibili sa hardware. So ayan ang mga abangan nyo tuloy. Yan pala ang i-update ko sa inyo pag nakabalik ulit ako na siya. Papakita ko sa inyo yung blue na binaybak namin. Sayang, mali-mali yung gumawa nun 1 year ago. So yan lang, thank you. Tapos muna ako.